Late po kami ni kasamang Omar ng ilang minuto sa ating live dito pa rin sa palatuntunang saktong-sakto lang sa MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. Hindi naman pugto ang mata mo, partner. Pugto partner, nung isang araw ay almost 3 hours na walang kuryente. Malamok. Bakit? Ano ba yung pinupugto ng mata? Ang daming daming nakikipagsimpatya. Pero may nabasa si engineer kagabi, ang sabi, prank lang. Prank lang daw. Yung mga sa bagay. Pero ako'y pinagdaanan ko na yan yung mga tambanan ni Ed Bansera at yung mga Katniel. Yung mga Crispin and Sisa and Basilio. Mga ganon. Mga hiwa-hiwala. Anyway, yan ay balitang showbiz. Alam mo, Partner pero talagang putok kahit sa social media at sa TV. Balita, nagmimistulan talagang balita. 11 years din palang nagsasama yung dalawa. Nakakalungkot naman. Mayroon nga dyan pare, more than 11 years. Nagkakahiwalay. Nagkataon ng mga artista. Samantalang yung 11 days. Samantalang tayo, bakit tayo hindi pinag-uusapan? Partner. Iwan ko. Yung 11 days na 125 million, isang linggo lang yun, partner, yung confidential fund. Yung 11 days na naubos doon sa yung Office of the Vice President. Mas matagal pa yung kay Katniel. Kasi 11 years silang nagkahiwalay, samantalang si Vice President Sara Duterte, si Sara Duterte ay 11 days naghiwalay yung 125 million at humiwalay. Yung 125 million ay humiwalay. Humiwalay sa taong bayan. Yun. Anyway, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning kay Dennis, kay Alibot Mutol ng Barangay San Antonio, ano ba ito? Nauhan. Lutum. Oo, Lutum. Mutol yan, partner. Kaibigan natin yan dyan. Binaliktad lang. Magandang umaga kay Kapitan Recto ng San Agustin 1. Kay Kapitan Rap Lionel Recto ng San Agustin 1, Nauhan Oriental Mindoro. Siya pa rin ang ABC President ngayon. Siya pa rin. Association of mga Barangay Captain sa Nauhan. Kasi ako hindi nagkakamali, tayo, ang eleksyon ng mga ABC is December 15. Parang nationwide. Parang synchronized. At muli itong lalaban. At mahalaga ka, partner, yung kasi may federation na tinatawag, Iskip Federation. Sa bayan, yung bawat, airpress lang natin, yung bawat Iskip President, chairman ng barangay sa bawat bayan, nagkakaroon sila ng eleksyon. Para sa chairmanship ng yung pangulo doon, yung presidente doon, siyang partner bilang ex-officio, kung tawagin, na kinatawan ng mga kabataan sa sangguniang pang bayan. At yung na-elect na presidente ng sangguniang kabataan sa bawat bayan, mag-i-eleksyon naman ito sa pamprobinsya. Province-wide. Para yung presidente doon, yung pangulo doon, siya namang uupo bilang kinatawan ng sangguniang kabataan sa bawat probinsya. Ganon din sa board member. Kategorya niya board member. Ganon din ang mga barangay captain. Yung lahat na kapitan naman sa barangay, sa bayan, mag-i-elect para representative naman sa sangguniang bayan
Tapos yung mga nasa Sangguniang Bayan, mag-i-elect naman para representative as a ex officio na board member naman ng mga kapitan dito sa lalawigan. Hindi lang sa Oriental Mindoro to, sa buong bansa. Buong bansa. Sa buong bansa, Ay, mga partner, how kababayan. about yung mga konsehal? Yung bang kategorya nung, alam ba, konsehal ng bayan? Ganun din. Ganon din. Mauupo rin sila. Uupo rin sila bilang As isang a representative. as a councilor. As a councilor. Councilor. Sa board, Tatlo yan. Sangguniang Kabataan, barangay official, barangay captain, at councilors league kung tawagin. Good morning kay Sir kay Sir Kuya Doms, kay Bundok Chili ng Malugay, Mapangko, Malugay Farmers Cooperative. Success partner yung minsan in-interview natin nung sa diyan sa Malugay. Nag-success yung kanilang mga finished product. Oo. At may activity ata itong provincial government para i-promote nga yung kanilang mga product. Meron silang sukay. Hindi lang ako nakadalaw kahapon ba o noong Friday. Diyan sa New City ginanap yung bazar ng mga product, ng mga finished product ng mga organisasyon dito sa ating lalawigan. Ito maganda yung mga ganyang inisyatibo ng gobyerno. Sapagkat sabi ko nga, dito mapapanood nyo sa page natin, yung hindi naman question, nagsuggest si Congressman Arnan Panaligan doon sa pagpupulong ng Kongreso sa may kaugnayan sa agrikultura. Although nabanggit na natin ito na kailangan yung funded ng Department of Agriculture ay wag nang ipahandle sa by municipality. Kasi may mga mayor nga na hindi prioridad ang agrikultura. So nasasayang yung item, nasasayang yung panahon, nasasayang yung pera. Kasi sabi nga niya, karamihan sa mga mayor, dahil sa bagay, dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, mapapansin natin, mas aktibo sila doon sa mga beauty pageant. Sa mga contest, sa mga pailaw, Okay. sa mga pailaw ho, mga kababayan. Alam mo partner may direksyon yung kay Congressman Arnan Kasi alam naman niya, matagal na siya nanungkulan dito. At agricultural talaga itong ito ang ating lalawigan. Pero yung sinasampi mo, na nakapokus sa pailaw at saka sa mga beauty pageant. Iwan ko, baka kaligayahan na lang siguro. Pero sa panahon ng inflation, sa panahon na naghihirap ang ekonomiya, tama, partner ba yun? Tama ba? May ko naman, ako, yung pailaw sa kabilang banda, tama yan. Tama rin yan. Pero doon yun sa mga bayan, sa mga probinsya, na yung mga prioridad na talagang makikita mong makakatulong, higit na makakatulong sa paglago ng ekonomiya, doon muna, unahin muna yon. Tapos, kapag okay lang ekonomiya ng ating mga kababayan, saka natin isabay yung mga social activities. Or social activities na may kaugnayan sa pag-angat ng lokal na turismo sa ating bayan. Kasi yung may mga bayan na may mga pailaw, although talaga masaya ka, pero mata mo lang ang masaya dyan, tapos ginagasusan ng pamahalaan. Ang problema, hindi, kasi una, may bayan na may pailaw. Araw-araw, gabi-gabi, pupuntahan niya ng mga kababayan natin. Ang paniwanag nila, tourist attraction. Pero wala kang mabibiling pagkain doon sa lugar. Kung taga-Bukid ka pa, medyo baliblib na lugar yung ito partner bayan. nagtataka ako dito sa lungsod ng Calapan. May pailaw dyan sa Kapitolyo. Pero, ipinagbawal. Yung mula nung nung December 1, ito hapon, pinagbawal na yung manininda, yung magtitinda, yung doon sa tabi ng Plaza de Gobernador. Pinagbawal yan. Ngayon, dahil daw sa traffic, dahil daw nag-ano ng traffic. Ang sa akin, lagyan natin ng sistema para naman itong kabuhayan, itong mga maliliit na manininda nito, hindi, sayang partner, ito na yung time na kikita ng malaki. Itong ating mga vendors na ito, itong mga manininda nating maliliit na ito,
maalisan pa. Ngayon, sabi nga natin, ang inisip natin, malagyan ng sistema, saan nyo ilalagay yan? Saka isa sa mga dahilan kung bakit na itayo yan, ayon kay Governor Bons, mabigyan ng maliit na pagkakakitaan yung mga nasa paligid nitong barangay na to. Oo. Ngayon, kung aalisan nyo, ay saan pupunta? Hindi naman po pwedeng i-accommodate ito ng city, itong mga maliliit na manininda because sasabihin, kunyari, ang katwiran dyan ay mayroon na ikang basar. Malapit lang ika din sa Kapitolyo, sa Camilmel, dito sa isang mall. Ang problema, hindi naman ma-accommodate yung ganong uri ng mga maliit na manininda. Siyempre, partner. Diyan sa basar na yan. Because, number one, tingnan mo, medyo social yung basar dyan sa mall. Oo. Ay, yung mga nagtitinda ng balot at mani at kaya lang magbitbit ng isang basket, hindi naman po pwede doon. Yung popcorn. Ikino natin, partner, inalisan nila ng kaunting kabuhayan doon sa, hindi naman to kasi panghabang panahon. Parang kwan lang sila dyan. Partner ako. During the Christmas season lang. Yung sinasabi kong magkaroon sana ng sistema. Huwag mong tanggalin yan dyan. Magkaroon ng sistema sa usapin. Traffic ko lang, partner Ang problema Ay tayo, tagal na nating sinasabi. Pailawan uli yung traffic lights dyan sa crossing. Sa pagitan, yun sa may Kapitolyo. Kasi nagbimistulang pag dadating yung rush hour, wala nang pagalingan na lang, patapangan na lang. Pumasok o dili. Pero partner tagal na yan. Magdadalawang taon na ata yung traffic lights na yan. Na time pa ni Senador Tol Tolentino, binabanggit na yan na mapailawan. Nagkailaw lang yung partner nung dumating dito sa Senador Tolentino. Nagtataka tayo, ano ba yung malaki bang bayad diyan? Malaki nung nakausap ko na interview ko at sa mga balita ni kasamang Junard, malaki ang magagastos sa repair. Noong traffic lights. May sira pala yun. May sira. Tapos siyempre kuryente ay nagtitipid daw ang city government. Pero partner kasi imagine mo, ilan ang pumoposte diyang TMO sa hapon? 6? 8? Partner, imagine mo daily, yung rate ng mga yan, kung magkano ang rate ng bawat individual yan, kumpara sa, ipagawa mo yan, pontuhan mo. Iba tuloy yung nasa isip ko. Sorry. Alam mo ko nasa isip ko? Partner? Yung 8 o 12 na traffic enforcer. Ang nasa isip ko, padidipahin mo doon, may daladalang kandila. Hindi, partner. Yung nila, pwede. kasi brown out. Kasi brown out. Hindi mo rin magagamit yung traffic light. Partner good morning po kay Inay Malu Grangos de la Rosa ng Zone 3 Socorro. Magandang umaga po sa inyong panonood. Magandang umaga po sa inyo. Kaya yun ang nasa isip ko. Sorry, partner. Sige, partner. Sorry, sorry naman. Isa sa mga pumutok na balita dito, partner, sa ating lalawigan, itong pagkadiscovery daw. Ng isang departamento na siyang nagbukas dun sa sinasabing may natatagong ano bang natatago dun? Droga? Mga gamot. Ayun. Mga gamot. Droga nga, partner. Mga natatagong droga. Pero legal na droga. Hindi siya methamphetamine, hydrochloride. Anyway, marami na hong nagbigay ng opinion dyan na mga... Partner, kailan ba yan? Kailan ba nabulatlat yan? Yung mga drugs? Ngayon ay Sabado, kung di ako nagkakamali, ay Merkules ng umaga. Tapos may nagsasabi na hindi raw alam, doon sa programa ni Parin Junard Acapulco dito sa atin, sinasabi niya na hindi raw alam, anyway, basahin mo muna yan. Good morning po. Good morning kay Rose Ann Panganiban. Good morning to all. Pa-shoutout po sa mga nanay ko at kapatid ko sa Barangay Bayuin. Po, shoutout din po dito sa amin sa Barangay Fortuna, Sitio Mayo. Po, sana po normal na po ang pick up ng baboy. Ayan, partner, sa Socorro yan. Shoutout daw po sa pamilya ni Rose Ann Abella Panganiban dyan sa Bayuin. At sana daw po ay mag-normalisa na. Sana. Kasi partner sa Socorro, wala pa kaso ng ESF dyan.
Socorro. Oo, pero partner, bawal lumabas ang kanilang karne. Anyway, mamaya pag-usapan partner, natin yan. sige. Pag-usapan Hindi natin. raw alam, Drugs tayo, drugs. hindi raw alam ni Mayor na may expired na gamot doon sa kwartong yun. Okay. Oo. Pero, Partner, tanong, ito ba, time pa ba ito bang mga mga gamot na ito na na-expired na? Time pa ba ni Congressman Arnan nung time na nanunungkulan siya babase doon sa date? ayon sa balita, may mga gamot, mga vitamins, lahat ng mga gamot, yung mga regular na i-distribute, ipinamimigay. Pero ako partner Ay 2019, may 16 pa raw eh. 18, 16, hanggang 20, ito may 2022 wari, Yung 20 to expiration 21. date ng gamot. Yung date nung Expiration date nga. Pero partner, hindi natin pwedeng ikawin yan doon sa panunungkulan ng politiko kasi gamot yan, partner lumalagay talaga dyan sa ano. Kasi kung sasabihin natin, halimbawa sasabihin ng LGU, ng city, na hindi alam. Partner, kasi pag turnover sa yung posisyon, nanalo ka ng 2020, 2020, di ba partner? 2022, 21. Kasi alam mo yan naka-audit yan yung mga gamot na yan Kahit pa nagaling kay Congressman, nung time ni Congressman Arnan, partner, alam mo yan. may mga kwan. Ito hindi naman dumadating sa puntos. Kasi kung titingnan natin dito, partner, sa mga malilikot ang utak, isisisi to sa politiko. Sa kasalukuyang administrasyon, siyempre. Hindi rin, kasi sasabihin nila, may paliwanag dito yung date ay during di panahon pa ni Kong Mayor Arnan. Oo. Tapos may mga date na sa panahon naman sa unang taon ni Mayor Murillo. Ngayon, kung politika pag-uusapan, pwedeng magsisihan yung dalawang politiko. Pero walang issue na ganon. Maliban laang doon sa mga netizens na nakapanood at nakaalam dito sa ganitong uri ng pagsasamantala panlalamang partner, sa ating mga kababayan. Ang kwan dyan, ongoing pa rin ang investigasyon. Ako, hindi ko sa ipinagtatanggol si Mayor Malo. Kasi kung hindi nga niya alam hindi niya alam, meaning, baka walang record na magtutukoy kung may laman o may expired na gamot o may gamot doon sa isang bakanting doon sa room. Dito sa clinic dito sa Barangay Tibag. Ito'y akin lang kasi yan pa na monitor sa anong lugar? yung din sa may yung clinic din sa may Tibag. Sa may Tibag. Sa may Slaughter. Dating kunwari yan dating Sinro office. Partner, hindi ko rin sinasabi naman na maisisi nga sa kasakulungan administrasyon sa katauhan ni Mayora Murillo. Pero partner, may kahinaan may pagkukulang. Sino ba yung humahandle dyan? Yan, ang tanong, natanong natin si Congressman Arnan kahapon. Kasi, unfairness sa kampo ni Mayor Malo, wala namang tinutukoy, wala namang sinasabi na sa panahon ang sinasabi lang dito, yung date nung expiration date ng mga gamot ay nasa 2019, 18, 17, and then 20. Hindi ako eksaktong ganun basta kung titingnan mo yung date na at isusunod mo doon sa calendar year na may nanunungkulan dyan, iisipin, magkatugma doon sa panahon na nanunungkulan si Mayor Arnan. Ngayon, ang sabi ni Mayor Arnan, Ed, na babasa ko yung komento ng tao. Komento to ng tao, hindi ito komento sa kampo ni Mayor Malo. Ayaw ko silang pangunahan. At ewan ko lang kung may nababasa ho kayo na nagtutukoy o may mga allegation o nagtuturo
na kesyo ay panahon ni Arnan. Hindi ganon. Walang ganong direktang panahon ni Arnan. Panahon ni Arnan, yung time nung expiration date. Akala mo, may kunyan may mga, hintayin natin ang investigation kasi may mga technical dyan sa records na pwedeng mahukus-pukus for political purposes. Kanya lang, ang tanong dito, ito, simpleng-simple. Ni panahon pa yan ni Mayor Arnan, ni panahon pa yan ni Mayor Malo. Sa dami ng problema sa ginagawa ng mga mayor, hindi lang sa lungsod ng Calapan, ng gobernador, ng congressman, ng namumuno sa bayan. Ang tanong dyan, may tao, may departamento na responsable Yan, partner. Yan sa ang disposal at records, inventaryo, nitong mga bagay-bagay na partner, ito. as a pharmacist, Oo. nakasulat yan, naka-itemize yan. Ayan, Pati yung date niyan, yung kung kailan yan, at saka yung ang klase ng gamot niyan, kung para saan yan, naka-itemize. So partner tanungin yan. natin, sabi nga ni Congressman Arnan, tanungin nyo si Dr. Elianto. May kahinaan. Tanungin nyo si Dr. Legaspi. Para may sinasabi siya, alin man sa dalawa na may doktora, allegedly, ayon kay Congressman Arnan, hindi niya saktong binanggit kung anong pangalan kasi maraming doktor na Legaspi at Lianto. Sila yung nagsusupervise dyan. Tanungin nila kung bakit may ganyang senaryo. May ganyang partner, tayo sa ating na-recover. programang saktong-sakto lang. Hindi natin pinagtutunggal, hindi natin pinag-aaway ang bawat panig. Although yan naman mga yan ay magkakaibigan, magkakamag-anak. Hindi tayo ang atin lang, tayo sa programa nating saktong-sakto lang, nangihinayang tayo dun sa gamot. Ang punot dulo niyan, sumatotal, taong bayan mga kababayan, ang apektado nito. Yan. Dahil alam naman natin na pag mga ganyan, lalo na may mga vitamins sa mga mahihina ang Sa body. mga bata, antibiotic. Antibiotic, mga Mga karakarayom. partner Yan lang naman usually yung mga pinamimigay, mga vitamins, mga paracetamol, amoxicillin, ano pa ba? Yan, may penamic. kondom, ayan, pinamimigay yan. Good morning mga po ulit. something. Okay. Sana po maging normal ang pag-pick up ng mga alagang baboy ng masaya ang Pasko namin. Shoutout po ulit sa aking anak na masipag utusan. Ang pagbati po ay mula kay Madam Rose Ann Abella Panganiban. Sana nga po, po ay magnormal sana itong produkto ng baboy. May kwan kasi, nakatali Miss Rose Ann. Nakatali po kasi kayong mga magbababoy. Nakatali kayo sa isang kautusan ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office. May mga sinusunod sila, yung mga protocol, mga sa pag-aaral nila, may mga parameters, may mga distansya na hanggang doon hindi po pwedeng maglabas ng baboy. Opo. At kung maglalabas naman ng baboy dyan, may mga permit yung mga mamimili. Dagdag pa dyan, may mga namimili na nakakalusot, sinasamantala yung pong kahinaan ng ating mga kababayan dyan sa issue ng ESF. Yung presyo. Kaya binabarat. Binabarat. May mga pamamaraan naman sa pamagitan dahil tayo nasa social media. May mga nababasa sa nakapost sa social media na mga nagsasabi na sila namimili ng baboy. Opo. At kung sino ang gusto magpa-pick up, siguro doon subukan nyo kung mayroon kayong mabasa sa Facebook nyo, mag-post kayo. Baka mayroon may encourage na makapagbigay ng makatulong sa inyo, makabili ng baboy nyo sa reasonabling halaga na gusto ninyo na hindi naman kayo ikangay babaratin. Hindi kayo api. Hindi kayo api. Para maging happy ang Christmas. At saka ito, Madam Rose Ann Panganiban. Ito po. At malapit naman kayo sa bayan ng Pola. Ito, isang problema ng Pola. Yung mga kapatid nating mga mag-aalaga ng baboy dyan. Partner, kinakatay na nila. At ang kilo partner, sa katay na 100 partner. Para lang, hindi Karne na yun. Karne na partner. Masyadong mababa. Sobrang napakababa na nun. Kasi wala nga partner mamili. Hindi, ako naranasan ko yan dahil nagbaboy din ako. At inabot din ako ng ganyang problema sa problema. Mindoro. Walang bumili.
nag-lockdown pa. Kanya-kanya na lang hong pamamaraan. Ika nga'y pamatid uhaw. O pansamantala na kahit papaano makabawi ho kayo. Makabawi ho. Kasi hindi naman ho araw-araw ay Pasko. Makabawi lang ho kayo. Opo. At yan ho'y lilipas din. Madam Rose, yung maging break-even man lamang yung kapital Sabi ni okay na yan. Ni Ma'am Rose Ann. Yes po, naipaliwanag po sa amin at proseso ng mga pick up ng mga baboy po. Kaso nga di pa nga po ngayon, sana po masaya talaga ang Pasko at bagong taon po. May awa po si Lord. Ayun. Good morning. Good morning. Higit na masaya kapag kasama mo ang iyong pamilya. At ang Panginoon. Ang Panginoon. Good morning po kay Sir Philip Vargas, yung pinaka-poging-poging sa Pola. bodyguard ni Mayora nag-level up na yan. Ibang Hindi na yan bodyguard ngayon. Hindi na pala partner. Talagang, Financer na yan, financer na. alam ko yan Financer na yan sa mga din partner yan. Financer na yan sa mga Ang banggit niya sa akin nung huli tayo nagpunta diyan ay plano niya mag-artista. Naghahanap siya ng manager na medyo matino. Sabi ko, kuhanin mo si Boss Ed. Pwede tayo doon. Saan mo gusto? Sa Seiko, sa Viva, o sa Seiko Wallet? Kanya lang, hindi. Galit ako. Hindi pwede, hindi. Ayaw. Ayaw mo maging yan. Naunahan na ako eh. Naunahan na magplano ako. mo rin mag-artista. Ang pangako sa akin ni Ivana Alawe. Siya'y akin lamang. Pero itong tinamaan ng magaling na to si Coco Martin, sinamantala pagkakataon. Nakaw! Ito ang masaya ang Pasko. Si Coco Martin sa piling ni Bubbles. Sa piling ni Bubbles. Pero partner. Ano partner? Hindi lang si Katniel ang nagkahiwalay. Talagang sinampal-sampal pa. Tinutukan pa ng baril eh. Tinutukan pa ng baril. Ipinadlock pa ang pinto. Kakaawa na si Mokang nito. Kakaawa. Partner, balik tayo sa... good morning. Baka mapalayo tayo sa medicine, sa gamot. Ito naman ay pangyayari dito sa... So, hintayin natin ang inventory, ang paliwanag. Pero kailangan may managot. Ipakita sa taong bayan, ipakita sa mamamayan kung sino po ang pwedeng managot dito sa ganitong uri. Kasi kung ako man si Mayor Malo, tapos na ako dyan. Ako man si Mayor Arnan, tapos na ako dyan. Nag-purchase kami, pinirmahan ko, distribution. Nasa ko na yan, nasa departamento ko na yan kung paano i-distribute. Tama nga naman. May katuwiran dito parehas. Hindi pwede itong isisi kay Mayor, kay Congressman. Yung nag-handle. Yung nag-handle, partner. Yung nag-handle. Ito ho ang kunin natin. Bakit? Parang ang nakikita ko dyan, may kakaibang nangyayari sa handling. Partner, ako ayaw kong sabihin sabotahe or ano. Pero ito, kung maimbestigahan yan, at kung sino yung ang liable na tao na talagang siya yung nagpending at hindi niya inilabas yung historya ng gamot na yan, pwedeng kasuhan yan. Pwedeng makasuhan yan. Administrative sa loob ng city na bahala mag-dyan. Mag-adjust. Pero partner wag naman sana, malayong-malayo sa iniisip natin na para lang magkaroon uli ng isang issue. Gagawin nila yan sa ganyang at sana may managot. May mga paglalaliman mo ang issue tungkol dyan, pwedeng sabotahe o pwedeng, kasi kung matagal na, bakit ngayon lang? Partner, hindi mo sa pwedeng... Bakit ngayon ka lang? Partner, good morning muna kay Gepsinil. Hindi ko, taga-Puerto ito partner. Good morning po sa inyong panonood. Partner, hindi ko sinasabing ganito yung pakahulugan. Pero matagal na, dami ng pangyayari. Partner. Kasi yung taon, kung titingnan mo yung taon, ibig sabihin, 3, 4 na taon na ho tayong pinaglululuko nitong mga nandyan sa City Health. Biruin ho ninyo. Kastiguhin dapat ang... Dapat kastiguhin. Ang napapanahon na po pwede hong kumastigo ho rito sa ganitong pangyayari, si Mayor Malo. Yun na lang abangan natin. Kung ano man yung iniisip ng mamamayan tungkol dyan sa mga date na yan na hindi nailabas, hindi na ipamigay,
kuha na ho yun eh. Ibang pulong na ho yun. Magsisisihan pa tayo. Alam mo Yung dulo na lang. Kastiguhin para hindi na ho pagparisan. Yun ang akin dyan. Padayon daw po, sabi ni Sir Delpin, ni Deo Delpin, diyan sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Good morning, sir. Good morning. Kumusta po kayo diyan? Maulan po ngayon sa Mindoro. Damay-damay na Oriental at Occidental. Sana po pag napaginda kami diyan ni Sir Ed Mancera, ay alam niyo na po. Alam mo pare ko, minsan kasi yung mga nasa kapangyarihan, marami ng ganyang kwento. Mayroong mga nasa kapangyarihan na sinasamantala nila yung kahinaan ng ating mga kababayan sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Partner, ito paulit-ulit lang yan. Hanggat walang nasasampulan. Sa atin sa Mindoro, kahit sa wala partner. Alam mo, kataas ang nasasampang diskarte lang na ginagawa, floating. Ganun lang. Pero yung kasuhan mo sila, tanggalan mo sila ng hubaran mo sila ng kanilang lisensya para wala silang makuhang benepisyo sa gobyerno, nabuwis naman ng taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. Partner, sampulan nila. Sino ang nagtago niyang mga gamot na yan? Bakit kailangan mong itago yan? Dahil sa susunod na election, may issue na naman? Para ikarga mong issue? Partner, mali yan. Alam na ng taong bayan diskarte. Pag ganyan ng Kaya dapat na kay Madam Murillo, na kay Mayora Murillo, o na kay Mayor Aran Panaligan, ang bola para makasuhan kung sino ang may pagkakamali. Partner, ito yan partner ano yan, ang tawag diyan, invincible ignorance yan, partner. Sa pagkakataong ito sa Mindoro. Pero sa nangyaring na nakita natin, ito ngayon nung last week lang, itong gartong mga klase ay bahagi ng invincible ignorance yan na pwedeng mawala sana yan. May mga may mga dapat malaman ng taong bayan. Naalala ko, yung pumutol ng mangrove dyan sa ibaba. Yung project dyan, yung boulevard, di ba? Pinutol yung mangrove. Na maraming nagreklamo sa ating mga kababayan. Sabi kakasiwat daw ho yung kontratista at kung sino-sino pa. Wala na akong nalaman kung ano ho ang nangyari. Yung partner yung So ngayon, kung mangyayari pa uli itong sa health. Sana wag nang ipaalam na sa taong bayan kung ano ho ang dahilan. Ano ang resulta ng investigasyon, ano ang gagawin para may pamarisan yung mga nanunungkulan pa sa ating gobyerno. At pamarisan yung mga kasi isang halimbawa, tanda mo during the pandemic time, yung sa Parmali, yung mga sinasabing mga illegal overpricing sa mga paraphernalia, face mask, at nagkaroon pa ng mga inquiries sa Senado, sa Kongreso. Although may nakasuhan wari dyan, pero natabunan na. Natabunan na yung mga isyong yan. Alam mo minsan, kapag ang isang issue ho ay natatabunan na ng panibagong issue, nawawala na ng gana ho ang mamamayan na kayo ho ay muling paniwalaan, muli po kayong ikangay-hangaan. Kuwan ho yan. At dagok sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Nakita ko lang partner sa kasaysayan na nagtuloy-tuloy yung kaso. Una yung Erap resign. Nagtuloy-tuloy yung partner mula doon sa midnight appointment. Sunod partner itong kay Dilima yung sa drugs. Tuloy-tuloy partner yun hanggang sa makulong ang senadora. Pero partner yung Hilo Garcia fix tapos. Hindi, okay lang yun dahil yung kay Arroyo. Magsusori ka lang, magsusori ka lang, okay na. Kaya galit na galit si si Madam Susan Susan Roses. Dahil kaya nagang mamatay nga itong si Batang Quiapo ng senior kaiisip na nagaya. Anyway, isa pa sa mga balita ngayon, pare ko, ito, alam naman ng halos buong mundo na to. Dahil ngayon, pagkibot mo pa lang, minsan nauunahan na yung mga malalaking media channel pagdating sa balita. Dahil minsan nauuna pa yung mga vloggers, nauuna pa yung mga sa social media. Itong ipinatawag ng Kongreso ang pamunuan ng isang lokal, national television channel. Ano ba yun, partner? SMNI? Pinatawag at kisyo'y gustong tanggalan ng prangkisa. Partner, pag-aari ba ng ano yan?
Ito'y private ko, hindi ka mali, private ito. Di ba kay Pastor Kibulo yan? Oh, siya ang founder chairman. Yung profile ng kumpanya wala tayong gaanong alam, pero i-google natin. Pero Baka yan isang korporasyon. Ang kwan diyan, ang bottom line diyan. kala ko man din partner, dati government ano yan. Kasi ang sumasakay dyan, sina Celis, sina ano yung dati. Sila ka Eric, Oo, dating Eric, nasa Celis, tsaka itong sa yung LCAC na to. Kala ko dati, kay Hindi. former President Duterte yan. Hindi, kung titingnan mo, base lang sa ating panunood ng television. Panahon ni Digong ay nagamit niya itong istasyon na ito Oo. sa mga propaganda ng kanyang administration. Dahil nga personal niyang kaibigan o malapit sa kanya, yung chairman na sinasabing siya may-ari nito, na si Pastor Kibuloy. Oo. Ngayon, kaya mapapanood mo dyan yung mga personahe sa gobyerno na nagsasalita dyan sa television channel na yan, at maging itong mga sila ka Eric, sila kung sino-sino pa. Sino ba yung babae? Badoy. Si Badoy. Ngayon, ang pinag-ugatan nito, doon sa sinabing pagtatanong ni ka Eric, doon sa sinasabing parang 1.8 billion na travel expenses ng pamunuan o ng ni partner. Speaker Romualdez. At ito naman sa huli, doon sa hearing, ay nilinaw naman nung tagapagsalita ng Kongreso, yung isang congressman, na hindi naman pala ganun kalaki. Parang parang 3.8 something lang partner, million. Yung 1.8 billion travel expenses ng Speaker of the House. Ang sinasabi nitong si Selly, si Ka Eric, yung medyo siga ng SMNI, ang sinasabi, ang source daw nila ay galing sa Senado. Empleyado ng Senado. Senado o Kongreso. Anyway, ang kwan dyan, may nagsabi pa doon, ito naman ay akin lang ho, kaya naman daw pala na magastos ng 3.8 million from November to October, para 3 months 3 lang. months. Bakit humingi pa kayo ng allocation ng ganong kalaki? Para sa pondo o expenses para sa travel. Alam mo, yung kasing sa akin lang, pagdating sa mga expenses sa travel expenses, maging sa mga opisina siguro, ano mang opisina, hindi mo kasi pwedeng i-determine sa loob ng isang taon na ako ay mag-expenses lang sa travel ng mga kunyari ay 100,000. Siyempre. Para hindi na tayo magkanda lito sa ating mga zero-zero po, mga kababayan. Kunyari, ang isang ahensya ng gobyerno, good for 1 year, kasi magbabudget ka dyan, mag-allocate ka ng budget, hindi yan katulad ng, kaya dito sa provincial government, dito sa sangguniang panglunsod, sangguniang panglalawigan, dyan sila nagkandalit-silitse doon sa mga tinatawag partner na mga supplemental. At doon sa supplemental nilang hinihingi, doon nakalagay pa rin yung sweldo ng empleyado. Kaya mapapansin mo, 3 months, 4 months nang hindi nasweldo yung empleyado. Sabi naman ng ibang board member o ng konsyal ng syudad, kailangan yung good for 1 year, doon mo talaga eksaktong malalaman kung magkano ang sweldo ng empleyado mo. Kasi may records ka niyan. Kanya lang, hindi nila naiisip na yung mga casual, yung mga GO, tinatawag, yung mga job order, hindi mo talaga mapipigure out kung ilan ang kukuhanin ni Mayor sa loob ng isang taon. Kaya mababago pa rin yung kung yung mga regular salaries doon sa mga regular talaga na empleyado, mapo-point out mo. Ngayon, balik tayo doon sa expenses. Masasabi mo ba na hanggang ganong araw, hanggang ganong oras, hanggang ganong buwan laang magta-travel ang Kongreso? Kasi may pabago-bago. Oo, pababago-bago ng schedule. May bigla ang lakad dyan, ang Pangulo, na kailangan kasama si Speaker, kailangan kasama si Congressman. Kaya hindi mo mapipigure out yung budget. Yung budget. Yung total budget. Ang ginagawa dyan, kunyari, budget ako ng 1 million, hindi naubos.
ay di dadagdagan sa susunod na taon. Meaning, yung tira, yun ay savings, pararagdagan na lang sa susunod na taon. Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi isa yan sa mga pinag-aawayan pa. Anyway, ang punot dulo dyan is Partner, tanda, politika pa rin. nung ako'y minsan nagtrabaho sa gobyerno, may mga nagtatanong, saan ka nakakuha sa supplemental? Parang, may bonus ka. Mga ganun, partner. May mga ganon na hindi naiintindihan na unawaan ng simpleng mamamayan yung mga ganyang uri ho ng kwento na binabanggit po namin. Ang suma total dito, partner, dito sa isyong ito na pinatawag ng Kongreso, itong pamunuan ng SMNI, sabi ko nga, di binabanatan ngayon ang administrasyon ni Marcos na kisyo babalik uli sa marsyalo, pagkitil at pagbusal sa kapayapaan sa malayang mamamahayag. At ang totoo naman to, mag-iisip tayong mamamayan sa panahon ni M. Marcos at nung unang Marcos din, yung ama ni kasalukuyang Pangulo, ay ganun din ho ang ginawa sa mga tinatawag na malayang pamamahayag. Hindi lang sa mga media men. Buong tao, buong mundo, buong sektor, kapag nagsalita ka doon ng against sa government, paktay kang bata ka. Partner, pag may mga ganyang kaso, sabi nga doon sa national media, parang magsasorry lang. Yun naman yung isang... Hindi, ang puntos natin dito, pare ko. Na sinumpaan. Ang nagsasabi nito, ay yung mga malalapit sa katulad ni Atty. Roque, yung mga nasa laylayan ni Duterte, na kisyo hinaharas ang pamunuan ng SMI. Sa akin, partner ko, kung ang nagsasalita dyan, yung neutral, yung walang pakialam sa politika. Hindi naging bata ng sino mang politiko. Maniniwala ho ako sa pagdipinsa nyo sa SMM. Di ibig sabihin, ang Congress, medyo kung na-mention dyan si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. Pero pare ko, baka magsara ang Congress, partner, dahil ang ABS-CBN nagsara ng ang puntos ko rito, pare ko, gawa ni Pastor Kibuloy. Gawain din ito ng mga Duterte nung araw. Yan. Kung ano yung ginawa, kasi yung mga Duterte group na yung nagsasalita, na kesyo binubusalan itong television channel na ito, kesyo hinaharas, kesyo yung malayang pamamahayag, ay Secretary, Atty. Roque, at yung mga nagsasalita, di ba yan din ang ginawa nyo sa ABS-CBN nung araw? Although may ibang kaso to, kasi ang kaso naman ng ABS-CBN, ayon sa record ng pamahalaan, ay maraming nilabag to. Doon na laang sa pasweldo ng tao, benepisyo, prangkisa. Magkahiwalay ang kaso nito, ang issue nito, doon sa SMMI at saka ABS. Pero, yung sistema, yung resulta na sinasabing paninikil sa karapatan ng mga mamahayag, ay iisa ho ang ginawa nyo. Di ba panahon ni Duterte, hindi ka pwedeng magsalita rin ng kakaiba? Partner. Di ba? Kasi, aharasin ka rin. Kahit nga cabinet member niya, hindi pwedeng ipatawag sa mga hearing. Hindi niya pinapunta. Gawain ninyo to. Na ginagawa ngayon ng administrasyon ni Marcos. Sa kanila. Ang bottom line dyan is political intention. Political demolition to. Kasi nga, ang pinag-ugatan lang naman ito, yung tanggalan ng confidential fund. Partner, ibig sabihin, yung unit team, baka 29 days na lang, maghihiwalay na. Hiwalay na. Susunod yan kay Katniel. Ngayon, ang pinupuntos natin dito, partner, ginagawa nyo to, na ginagawa naman sa inyo, ang bottom line dyan. Bakit? Nung tinatanong mga mamamayan ng taong bayan, na saan dinala yung 125 million sa loob ng 11 days, nasagot nyo? Hindi. Ngayon, ang hamon nila sa Kongreso, sagutin ni Speaker kung totoo o hindi yung expenses na sinasabi na tinatanong ng mamamayan. 1.8 billion. Sagutin daw. Di kayo para-parehas ho kayong may tinatago sa inyong kilikili. Taong bayan ang nagsasabi. Taong bayan ang nagsasakripisyo. Anyway, may oras pa ba kami, engineer? Kasi late kami.
Wala na tayong oras, partner. Sige, partner. Next bukas, tomorrow, Sunday. Sa mga lahat po, thank you po. Sa, Sa mga, sabi ni Deo, Delpin Deo, Matik Tol. yung sabi natin, pagpunta natin dyan sa Sablayan, magkita-kita tayo magkaniig. Oo. Wala na po kaming oras, mga kababayan kong Pilipino sa palatuntunan. Saktong-sakto lang. Omar Clergo po. Ako po ang inyong lingkod, Ed Mancera. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga, gabi, tanghali po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo napanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.